Mga 5 oras mula sa Maynila, lalapag tayo sa Japan. Ang Japan ay isa sa mga pinakamalapit nating kapitbahay na pwede nating pag-aralan yung kung paano sila gumagawa ng mga bahay. At tama-tama naman kasi ang Japan ay kagaya rin natin sa ibang paraan, kagaya ng palagi silang nililindol ng malalakas at palagi rin silang binibisita ng mga malalakas na bagyo. Kaya suriin natin paano sila gumagawa ng bahay at kung ano ang matututuhan natin sa kanila. Check this out. Welcome to Japan. Isa namang magandang araw para mag-welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Dito tayo sa isang typical na apartment dito sa Japan. At itong Japan at ang Pilipinas ay maraming pagkakatulad. Well, number one, pareho tayong sa Asia. Pareho tayong nakaka-experience ng malalakas na mga earthquakes, malalakas na mga bagyo. Although may maraming kaibahan, no? Kagaya ng meron silang 4 na seasons, tayo 2 lang. At syempre mayaman sila, tayo hindi ganun kayaman. At although may mga ganun pagkakaiba, mas relevant yung pagkakapareho, lalo na sa pagdidesign ng mga bahay. So naisip kong gawing case study itong Japan. Total, nandito na rin tayo, para gamitin natin yung mga learnings dito sa gagawin nating special project na gagawa tayo ng mga bahay, mga makeover ng mga bahay. Kaya kung anong matututuhan natin dito sa Japan sa pag-design nila ng mga bahay, dadalhin natin dyan sa Pilipinas. So halika, i-observe natin yung mga bahay dito. Ito sa tinutuluyan naming bahay dito sa Kawasaki City. Ito yung floor plan nya. Okay, nakahiwalay yung toilet. Karaniwan yan sa mga bahay sa Japan. Nakahiwalay siya dun sa bathroom. So pagpasok mo, kitchen na siya. Tapos open space. May bedroom dun. Tapos ito yung bathroom. At andyan na rin yung kanilang washing machine. Typical yan sa mga apartment dito sa Japan. Okay. So from the kitchen, meron tayong papunta sa living area, at yung living area mayroong sliding partition papunta sa isang room. Yan. So ito yung isang room na convertible dahil nga ang kanyang partition ay sliding. Tapos yan yung tatami. Karamihan ng activities ng mga Japanese sa sahig ng bahay. Okay, so view from the exterior papunta dito sa living area na convertible into another room. Walls nila, wallpaper, hindi pintura. So far yung mga napuntahan naming mga bahay dito, karaniwan wallpaper ang surface ng kanilang walls, pati ceiling. Kung ano yung sa wall, yun din yung aakyat papuntang ceiling. Matagal na nilang ginagamit ang wallpaper. Matagal na yan sa kanilang history, kaya talagang karamihan dito naka-wallpaper yung mga bahay. And then, minamaximize nila yung mga storage, no? Dahil compact itong mga bahay sa Japan, kailangan nila ng ma-maximize yung space, no? Mahal ang lupa dito sa kilalagay natin, malapit sa Tokyo. Kaya ganito ang size ng mga bahay. Siguro ito ay mga nasa 50 square meters itong bahay na ito. Okay, so ito yung sliding partition na nagbibigay ng privacy sa bawat spaces, no? Hindi sila masyadong maswing door dito. Normally, yan nakita nyo dyan, may mga abang na siya para sa pipe ng aircon. Yan. Yung air conditioner nila, yun na rin yung heater. So
So sa mga apartments kagaya nito, may mga abang na sila para sa mga pipes, para hindi na magbubutas yung tenant. Medyo strict sila sa bagay na yan. So ito yung pinapakita ko na partitioning ng mga spaces. So sa itaas ng sliding partition na yon ay sliding door din ng storage, no? Diyan nilalagay yung mga beddings, unan nila. Walang lock. So ganito lang siya, yung typical na partitioning ng isang apartment unit. So itong unit na ito, convertible siya into 3 rooms. Kasi yung living, pwede rin siyang maging room kapag kasi nara yung mga sliding partition to give privacy. Pero ito yung pinaka master bedroom niya. So yan, so tingnan mo, isasara natin yan. So kapag naisara natin itong sliding partition na ito, yung living room na siya ring nagiging dining room ay naiko-convert sa isa pang room. Okay, so multi-purpose ang bawat space sa kanilang mga bahay. So isang point yan natutuhan natin dito, no? Multi-purpose spaces. Wood ay palagi nilang ginagamit, kagaya dito sa detalyeng to. Itong poste na ito ng partition ay wood, pati yung railing ng kanilang sliding partition wood din, no? Mahuhusay yung mga carpenters dito sa Japan. And malamang itong mga ganitong mga paneling ay ready-made na, binibili na lang nila. Tapos modular na siya. Yan, i-attach na lang siya dun sa mga walls at ceiling at sukat na. So yung paggawa ng modular materials, isa yan sa mga points natutuhan natin dito sa mga bahay sa Japan. Okay, so yan yung detalye, no? Malinis pagkakagawa. Yan. Yung craftsmanship, excellent. Yung ceiling, yun din ay isang wallpaper. Yan. So yan yung karaniwang finishes nila dito. Itong room namin may tatami mat at ayan siya pagka gagamitin mo na. Pag umaga naman tutupin namin yung mga foam na yan para magamit ulit into an open room itong bedroom nila. Ngayon, dito sa labas, ito ang itsura ng village. Halos yung mga bahay, hindi naman kalakihan. Pero mapapansin mo na yung theme niya halos magkakapareho. Dahil yan sa weather dito na nag-snow at malamig. Lakad-lakad tayo ngayon sa Tokyo. Tingnan natin itong mga sample ng mga bahay dito. Yung ginagamit nila dito, sidings. Yan, akala mo mga masonry wall yan, no? Pero ang totoo, sidings lang yan, no? Lightweight. At meron makikita mo yung pagitan ng mga bahay para siyang seismic gap. Hindi nila pinagdidikit-dikit yung mga bahay dito dahil sa earthquake. And so bawat bahay meron siyang space na sa tingin ko mga 1 foot. Hindi kagaya sa atin na tikit-tikit yung mga bahay. Sila meron silang seismic gap. Okay, so ito yung mga typical na bahay. Pero meron ding mga kakaiba kagaya nitong block nito. Gumamit siya ng metal siding. Concrete yung base. Tapos metal sidings yung ginamit niya sa kanyang exterior. Yan, yung seismic gap. Yan. Kakaiba, no? Modern. Kaya agaw pansin tong bahay na to. Yan. So insulated naman yung metal siding na yan para hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig doon sa interior.
ng bahay. Punta tayo ngayon sa Ibaraki Prefecture, na medyo mas traditional na lugar, probinsya. Tingnan natin kung paano sila gumawa ng mga bahay dito sa lugar na to. Dito sa Chikusei City, dito sa Ibaraki Prefecture. Ito kasi ano to eh, province ito eh. Hindi ka buka sa Tokyo. Ito medyo maluwag sila rito, yung mga spaces nila maluwag. Malalaki yung mga lote. At mas malalaki ng konti yung mga bahay. Sa Tokyo, yung lugar na yan, yung bahay na yan, ano na yan, 5 bahay na yan. Kasi nga mahal ang lupa sa Tokyo. Sabi nila yung isang apartment unit sa Tokyo katumbas na ng isang malaking bahay dito sa Ibaraki. Yung building code nila medyo hindi kagaya sa atin syempre, kasi yung ganyan kaya sa atin yan may setback na 3 meters, sa kanila halos wala ng 1 meter. So I assume ito property line ito, pero yung bahay andun na siya parang mga 2 feet na lang. Meron ding mga bahay na ito medyo traditional, inspired sa mga temple ito eh. Dito sa medyo probinsyang part, marami ka pang makikitang ganitong bahay. Dito sa apartment na to, nagstay kami dito sa Ibaraki Prefecture. Ganito sila gumawa ng 2-story na mga apartments. Ang framing nito bakal, yung pinaka foundation nya concrete. Ito lang yung concrete dyan, the rest puro boards na yan, puro kahoy. Tapos yung mga outer walls nya siding, tapos shingles yung kanyang roofing. So yan yung method nila ng pag-construct ng mga 2-story na mga apartments. Lightweight siya. So itong klaseng apartment naka-withstand ito ng mga earthquakes. Same goes dito sa mga bahay na 2-story na ito. Same method ng construction. Isa pa nga sa mga napansin ko dito sa mga bahay sa Japan, itong ilalim, itong base ng kanilang bahay. Yung concrete foundation niya may mga butas. Kasi sa loob nito hollow space siya. So kailangan mayroong natural na flow ng air doon sa loob para mag-circulate ng maganda yung hangin, maiwasan yung molds, at mas makatulong para sa pag-maintain ng temperature doon sa loob ng bahay nila. May mga nagtatanong din sa akin kung safe daw ba tumira dito sa mga ganito, yung malapit sa mga substation ng mga transformer yata ito, mga power lines ng ng electricity. Ito sagot, dito sa Japan, dito sila nakatira. Ilang steps lang, ayun na yung substation, pero surrounded siya ng mga residential buildings. Side trip tayo sa bilihan ng sake. Daming sake pero ito, tignan nyo tong structural niya rito, yung structural framing ng store. Puro braces I-beam. Pagkatapos meron pa siyang meron siyang mga bracing, mga tension rods laban sa laban sa earthquake yan. Ito yung pinaka girder niya, itong I-beam na to. Tapos meron siyang C-channel, 2. Yan yung pinaka naging niya, support dun sa girder. Tapos yung naging joystick niya, kahoy. Yan yung floor joist niya, kahoy. Mga sa tingin ko mga 1 foot yan yung spacing niya. Tapos yung second floor niya, kahoy. Yan. Sa tingin ko plywood yan.
Ayan yung sahig ng second floor. Kaya dito sa Japan, talagang napansin ko sa mga ganitong bahay or mga maliliit na mga establishment or mga building, hindi sila nag-i-slab sa second floor. Lightweight sila, pero yung framing nila is either kahoy o kagaya nito bakal. Ganyan siya. Yung apartment na titirahan din namin, ganito rin. Kasi pag lumundag ka, ramdam mo na nakatungtong ka sa kahoy. Light frame. Kasi nga naman, pag lumindol, ang babagsak sa'yo, kahoy. O baka hindi pa nga bumagsak. Hindi ka makapag-concrete yan. Magpipira-piraso yan. Tapos babagsak sa'yo bato. Pero itong structure na to, mukhang luma na. So, naka-withstand siya sa malalakas na earthquake. Dahil sa sinsin ng design niya, ng structural framing niya. Dito naman tayo sa Hakone. Dito medyo traditional dito. Malapit na to sa sa Mount Fuji. Kanina kasi nung nasa biyahe kami, halos malaki na yung Mount Fuji dito. So sa tingin ko nasa malapit tayo sa Mount Fuji. Kung dun sa Tokyo, ang mga structure dun ay medyo modern, dito sa Hakone medyo traditional. Yan ang itsura ng streetscape dito. So check natin kung paano nila binuo itong mga building na ito. Lakad-lakad tayo. Let's go. Nandito tayo ngayon sa Hakone. Medyo nasa paanan ng Mount Fuji. Tingnan din natin kung anong itsura ng mga dito. Mga buildings sila. Medyo traditional dito eh. Pero tingnan natin paano nila binuo. Kakaroon tayo ng idea paano nila binuo yung mga structure nila rito. Yan, yung building na yan. Medyo traditional siya, di ba? Lapitan natin. Tingnan natin kung paano binuo. Tingnan natin kung mula dito napapansin ko na yung kanyang base ay bakal yan, high beam yan. Tapos yung ibaba niya solid na, tingnan natin kung concrete, parang concrete eh. Yung dingding niya, tingnan natin kung ano yan, akitin natin. Eto, tignan mo naman tong yung framing niya, high beam. Tapos itong niya, bolted. Bolt. Pero dun sa taas, board na siya yan. Board yan eh. Hindi siya solid na kagaya sa atin na yung wall ay solid. Ito board, sidings. Ito pag tinignan mo, akala mo solid. Kasi siya parang nakapalitada. Tapos stuko siya. Akala mo ngayon to solid wall, di ba? Pero siding lang siya. Board siya. Kaya kahit yung mga medyo traditional na yun eh, medyo luma na yung tingnan natin na yun, pero ginagawa na rin nila yung siding, tapos yung framing niya bakal. So hindi kagaya sa atin, talagang palaging concrete, palaging bato. Sila, kahit yung mga mas naunang mga structure, kinukonsider na rin nila na maging lightweight yung structure, kasi nga lindulin tong Japan eh. So matututo tayo dun eh. Pwede nating i-emulate yung ganong technique sa kahit sa mga bahay natin. Eto, nag-repair sila ng wall So dun sa may bago itong stuko, meron siyang kahoy.
Tapos dun sa ilalim ng kahoy may ano pa siya, may plastic siyang ganito. Parang parang moisture barrier nila yan. Tapos may insulation. May foam insulation. Tapos syempre yung loob na yan, sidings. So yun yung method nila ng construction ng ano, exterior walls. Kasi nga may ano dito, may window. Ayun natin. Yun yung parang stucco board nila. Magre-replace siguro sila. Thank you. Thank you. Ito akala mo bricks, pero pag kinatok mo to, boards din yung nasa loob nito. Kagaya ng pinakita natin kanina. Yung method ng construction nito kagaya din ng pinakita ko kanina, yung pinapalitan kanina ng mga workers. Tapos sa base niya, ito yung concrete, yung pinaka base niya. Tapos may trimming dito para kapag umulan, yung tubig hindi na papasok dun sa loob, hindi mag-drip lang siya dun pababa. So ito, double wall ito. Sa gitna nito meron pa siyang under sheeting na board, or may kahoy pa to. Tapos meron siyang insulation, yung foam insulation sa gitna, bago yung siding ng dingding doon sa loob. Yan. Yan yung itsura ng ano niya, exterior wall ng bahay na yan. Ngayon na nakita natin yung iba't ibang mga characteristics ng mga bahay dito sa Japan. Nakita natin ano yung mga pwede nating incorporate sa mga design natin ng bahay. Yan naisip ko, yung susunod na gagawin kong bahay doon sa special project na in-announce ko. Nalala nyo yun? Na bibili tayo ng isang bahay na foreclosed, tapos i-develop natin. Naisip ko gagawin ko siyang Japan inspired yung bahay. Yan. So abangan nyo yan, no? Yan yung naisip kong magiging concept, Japan inspired na bahay. So abangan niyo, gagawin natin yan in the next series na mga videos natin later on, no? Pagka nandyan na yung property. Okay, so maraming salamat po sa inyo. Sana magkita-kita ulit tayo dito sa susunod, at patuloy nyo pong suportahan itong channel natin. Maraming salamat. Ako po si Architect Ed mula dito sa Japan. Ingat po tayong lahat. Bye!